tinig na ito. Nariyan ka ngayon, nakaupo ka ngayon, ikaw ang nais ng Diyos na kausapin, kaibigan, sa oras na ito. Ibig kanyang tulungan. Ibig kanyang kalayain sa kalagayan mo. Ibig niyan ang buhay mo ay pagpalain habang ikaw ay nabubuhay pa sa mundong ito. Wala kang ibang dapat gawin kundi buksan mo lamang ang iyong puso. Magpasya ka ngayon, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon, Hari at tagapagligtas ng iyong buhay. Yun lamang po, wala po tayong ibang dapat gawin. Hindi kami mag-aalok ng panibago sa inyong relihiyon. Ang ating Panginoong Diyos na manlilikha mismo ang aming inaalok sa inyo. Huwag po kayong mahiya. Sa mga ganitong usapan po o usapin, hindi po dapat ikinahihiya dahil buhay ang pinag-uusapan dito sa harapan ng ating Panginoon. So sabi ng ating Panginoon, kapag ikinahiya mo ako dito sa lupa, ikahihiya din kita sa langit. So bago mangyari yun, ngayon pa lamang, lakasan na natin ang loob natin na magpasya tayo ng tama sa harapan ng ating Panginoon. Nais kitang pangunahan sa isang panalangin para hindi tayo gaano mahirapan ano bang tamang panalangin. Panalangin ito na ariin mo na ikaw mismo ang nananalangin sa harapan ng Diyos. Pangungunahan lamang kita. Ngunit ikaw mismo ang lumalapit. Seryoso ka ngayon, kaibigan. Sabayan mo ako sa panalangin na ito. Huwag mo munang intindihin kung may katabi ka ngayon, kung may kausap ka, pwede mo sabihin, pwede ba? Mananalangin lang muna tayo. Mamaya na yung pag-uusap natin. So, pwede po. Sabayan niyo ako. Sisimulan ko na po ang panalangin. Ganito po. Banggitin niyo po hanggat maaari mamutawi sa inyong mga labi. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa inyong mga salita at sa katotohanan ng mga bagay na ito. Kaya ngayon, nagpapasya po ako. Inubuksan ko ang aking puso, ang aking kaisipan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan, simula pa sa pagkabata hanggang sa oras na ito. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang ako'y inyong maalaala pagdating ng araw diyan sa kalangitan. Maraming salamat sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Ito pong aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, mapalad ka sa oras na ito. Ulitin ko po, idinako kami ng Diyos sa lugar na ito upang ikaw ay kanyang katagpuin. Kaya kaibigan, kung ang mga bagay na ito ay aming naranasan sa aming buhay, masaya kami na naglilingkod sa ating Panginoon. Tunay na kasiyahan, tunay na kagalakan ang aming pong nararanasan simula nung kami magpasya. Hindi po namin pinagsisihan kailanman ang aming pong ginawang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kaibigan, hindi po namin kayo iiwanan sa lugar na ito. Marahil nabuksan ang inyong puso, nag-iisip kayo, paano ba ako makakapaglingkod sa Panginoon? Sino ba ang mga tao na pwedeng gumabay sa akin upang ako ay lumago sa kanyang salita? So, nais po namin na lubusin ang aming pong ginagawang ito na paglilingkod sa inyo. So, may mga pabalita po kami at may mga ilang kasamahan po ako ngayon. Marahil nakikipag-ugnayan na sa inyo. Hayagan nyo po na kunin ang ilang impormasyon po. Wala po kaming ibang layunin upang kayo'y amin pong magabayan sa pananalangin. Ipapanalangin po namin kung ibinigay nyo ang totoo nyong pangalan at kung may contact number po, eksaktong address po, para minsan ay mapakapasyal kami sa inyo, makumusta namin kayo at makapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Yan lamang po. Wala po kaming ibang layunin sa pagkuha ng ilang impormasyon. At ang ilang pa po mga pabalita sa amin po mga ginagawa sa bagay na ito ay mapapakinggan nyo po ito. Dadalhin po ito ng isa ko pong kasamahan. Amen, praise God. At yun nga, mahal namin kaibigan, ng ilan sa inyong napakinggan, na patotoo na siyang humipo at marahil nakarelate ka. Ganun din sa salita ng Diyos na talaga naman na nagbibigay buhay at kalakasan sa bawat isa sa atin.
Kung ikaw ay seryosong nakinig at mas lalo din sumabay sa panalangin, pinabati ka namin, mahal kong kaibigan, sapagkat yan na ang pinakamatalinong desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Makaasa ka na ang epekto niya na hindi lamang dito sa lupa habang nabubuhay, kundi ganun din sa buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Sabi nga sa kanyang salita, John 1:12, at sino man nagsipagtanggap sa ating Panginoong Yesus, bibigyan ng Diyos Ama karapatan bilang kanyang mga anak. At bilang mga anak ay ikay tagapagmana ng mga dakilang bagay kasama ang buhay na walang hanggan. At ganoon rin ang pakikipag-isa sa ating Panginoon doon sa langit. Mahal kong kaibigan, para sa ilang pamalita, ilang mga bagay, marahil kayo ay napaisip, sino ba yung mga yan, mga lalaki, tsaka kababaihan na libreng nangangaral ng salita ng Diyos. Di po namin hangad na ibida anong mga pangalan ng aming grupo o reliyon man. Ngunit bilang formalidad na lang po ay nais namin magpakilala. Kung tawagin po kami ay The Father's House Christian Center. Kami po ay personal na karanas, pagbabago ng buhay mula sa ating Panginoon. At ganoon rin, mahal kong kaibigan, dahil ikaw ay nagnanais pa ng mga pangangaral, marahil ikaw ay nabitin o ikaw ay napagpala sa pagbabagi ng salita ng Diyos sa umagang ito. Nanyayahin ka namin, kaibigan, sa araw ng bukas, linggo. Meron tayong gawain na pwede mong daluhan. 10 a.m. o alas 10 sa umaga, 2 oras lang nagtatagal ang pangaral o ang gawain na ito. Makauwi ka ng alas 12, sakto sa tanghalian. Kung di ka pwede sa umaga, mapalad ka sapagkat kaibigan, pwede kang makadalo sa hapon. Alas 6 ng gabi, at ganun din, 2 oras lang ang tinatagal ng gawain. Kung sakali naman na abala ka o di ka pwede, sa araw ng linggo, meron din tayong gawain tuwing Miyerkules ng hapon, alas 6 din sa kinagabihan. Mahal